Okay guys, gaya na nakita nyo, may mga bago tayong matututunan sa pag-sharpening ng mga knives o pag-reconditioning ng mga knives. Siyempre, share ko sa inyo kung ano yung mga bago kong natutunan sa pag-sharpen ng mga knives at kung paano aayusin yung lumang kutsilyo na magiging bago ulit. Paano nga ba ito gawin? Huwag na natin patagalin, umpisahan na natin. Gagamit tayo ng whetstone na 200 grit, 1000 grit, at yung pang-polish natin, 4000 grit. So, itong dalawang to, 200 grit at saka 1000 grit, ibabad lang natin ng 5 to 7 minutes sa tubig. Okay? Itong 4000 kahit hindi na natin ibababad. Bakit hindi na kailangan ibabad? Kasi, ang tendency ng mga to, mga grit na to, pag binababad natin ng matagal, nagka-crack, nasisira. Ayan, kung nakikita nyo, nagka-crack na siya. Kasi sobrang babad yan. Okay? Ngayon naman, explain ko sa inyo kung paano ako mag-sharpen. Yung position ng knife ang importante. So, makinig kayo mabuti. So, umpisan natin yung angle ng knife. So, ganyan. 45 degrees. Okay? Yung iba naman sa nakikita ko, medyo ganyan sila mag-sharpen. Hindi naman nila sinusunod yung 45 degrees. Okay, pangalawa naman, titignan natin yung angle natin dito. Sa magkabilaan. Yan. Okay? Ito naman yung pinaka-importante sa lahat na gusto kong ipaliwanag sa inyo, na kapag nakuha nyo, na-maintain nyo yung angle dito, magkabilaan, yan, na hindi nagbabago, mabilis nyo lang ma-sharpen yung knife. Okay, so paano nga ba yung angle natin dito? Sa magkabilaan, dapat parehas. Okay, so yung angle dito sa magkabilaan, wala namang standard yan. Nasa sayo kung anong angle ang gusto mo. Yung iba may gumagamit ng mga coins. For example, manipis yung coins mo, ito cents kasi to, 3 ang nilalagay nila. Yan ang susundin nilang guide sa angle dito. Okay? Or, kapag makapal yung coins mo, yung iba gumagamit ng 2 piraso lang. Okay? So, sa akin naman, may ituturo ko sa yung angle na ginagamit ko madalas. Dahil, paano ko ba hinawakan yung knife? Ganyan. Pag nagsasharpen ako, pag nagumpisa ako dito sa part na to, yan, ganyan ako maghawak ng knife. Yan. Yung mga daliri ko, papansin nyo, nasa baba ng blade. Malapit sa blade. Yan. Tapos, yan. Papakita ko sa inyo. Ayan. Yan yung angle ko. Medyo lamang lang ng konti sa baba. Kung mapapansin nyo, ha. Papakita ko sa inyo. Ayan. Yan. Lamang lang dito konti sa baba. Yan yung angle ko. Yan ang sinusunod ko minsan. Pagdating dito sa part na to. Yan. Kasi, mararamdaman mo yan sa knife. Habang ginagasgas mo. Ang problema lang dito, nadudumihan yung kamay natin. So, normal lang yan. Yan. So, ulitin ko, ganyan yung angle ko dito. Okay. Minsan, ginagamit ko rin yung kalahati mismo talaga. Mismong, yan, kalahati ng, thumb. Ginagamit ko yan. Depende kasi sa kapal ng knives. Yan, depende yung kapal niya. Kaya, hindi pare-parehas yung angle. So, pagdating naman sa kabila, yan, maintain ko na yun. Dito mas madali ko kasing ma-maintain yung angle na hindi nagbabago. So, ang pinaka-importante dito guys, hindi magbabago yung angle mo rito at saka dito. Okay? Para ma-sharpen natin ang maayos yung knife. At, pangatlo, ito naman yung pangatlo. For example, yung blade natin hindi siya diretso. So, inuumpisan ko siya sa tip. For example, ito hindi naman siya diretso. Kasi, pag dito pwede mo na siyang ilapat, madali na lang. Dahil abot niya lahat. Hanggang dito. So, pagdating sa tip, medyo iba yung posisyon. So, pagdating sa tip, ganyan, medyo inaangat natin dito konti kasi para maabot natin doon. O kaya, hawakan natin yung blade, ilapat natin, susundan na lang natin yung angle na yan. Ganon din sa kabila. Okay? So, explain ko naman ngayon kung paano yung pag-scratch. So, ang pag ganito yung posisyon ng knife natin, ang patulak is madiin. Ang pabalik is magaan lang. Pag sa kabila naman, pabaliktad naman. Ang patulak naman is mas magaan. Ang
Pabalik naman is mas madiin. Okay? Explain ko naman sa inyo kung bakit ako gumagamit ng tatlong klaseng whetstone. For example, 200, 1,000, 4,000. For example, kapag yung knife ay matagal nating hindi nagamit at maraming bungi-bungi, so, ang ginagamitan ko una is 200 para mabilis natin may scratch. Kasi 200 grit nga magaspang eh. Okay? So, kapag nagme-maintain naman tayo ng knife, katulad nito, wala naman siyang gaanong sira. Matalim na siya. Pero, i-maintain lang natin siya. Gagamit lang tayo ng 1,000. Tsaka, pang-polish natin na 4,000. Okay? So, paano naman natin malalaman kapag habang ini-scratch natin kung okay na? For example, kailangan nating mag-create ng burr. Ano yung burr na tinatawag nila? Yun yung kapag pinakiramdaman mo rito, lumagpas siya. Kapag lumampas na yan, mararamdaman natin dito, ulitin ko, yun yung sinasabi nilang burr. Kailangan muna natin maka-create ng burr, saka natin banatan sa kabila. Okay. So, paano natin malalaman kung okay na? Mararamdaman natin rito kung wala ng burr at mararamdaman natin rito kung wala ng burr. Ibig sabihin, pantay yung blade natin, diretso yung pagkaka-sharpen. At dito ko tinitignan kung okay na yung knife. Sinasanay ko na yung talim mismo mararamdaman nung aking thumb. Kabisado ko na yung talim, kung ano yung saan yung talim, ginaganong ko lang. Dalawang klase ang mararamdaman nyo kapag basa yung knife, magkaiba yung mararamdaman yung talim dito, at kapag katuyo, magkaiba rin yung mararamdaman nyo. Kaya yun ang tatandaan nyo kung naabot nyo yung talim na matalim. So I think na-explain ko na lahat kung paano mag-sharpen. So pwede na nating umpisahan. Okay, gawin nating example ang knife na ito. Kung mapapansin nyo, may mga bungi at mga gasgas. At hindi rin makapag-cut ng bond paper. Okay, umpisa na natin. So mag-uumpisa tayo sa 200 grit na whetstone. Ang model na ito is King. Napakagandang gamitin ng batong ito. Ayan, gaya ng nakikita nyo, wala ng mga bungi-bungi. So, pwede na tayong mag-proceed sa 1,000 grit. Okay, pagkatapos gagamit tayo ng pang-finishing 4,000 grit. Okay guys, matalim na to. So ipopolish naman natin yung kanyang buong blade. So gagamit muna tayo ng 2,000 grit na sandpaper.
Pagkatapos ang panghuli, gagamit tayo ng 5,000 grit na sandpaper. Heto na yung bagong knife natin na dating luma. 'Di ba? Napakadali lang. Okay guys, salamat sa inyong panonood. Sana may natutunan kayo sa pagsasharpen. Abangan nyo yung susunod na video na aking gagawin. Kung may mga bago akong matututunan, i-share ko sa inyo. Uulitin ko, hindi ako expert o professional pagdating sa mga knives. Pero, i-share ko ang mga nalalaman ko. At sisiguraduhin kong kaya kong magpatalim ng kutsilyo. Gaya ng mga nakikita nyo. Huwag niyong kalimutang i-like ang video na ito, i-subscribe na rin ang aking YouTube channel, i-click niyo po yung notification bell para updated ka lagi sa mga video na aking upload. Again, thank you for watching. See you in my next video. I'll never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got